Alexi Brooks, the queen who can do both worlds, as a lalaki and as a beauty queen. So, pakinggan natin yung winning answer niya. Ilongga with heartfelt beauty, what message would you send to the Ilonggas from the past? Thank you so much for this question. As an Ilongga with a heartfelt beauty, I think one thing that I'm proud of is ever since from the past, we've always kept the spirit of Dinagyang. We've always kept the spirit of Pagpalanga. And the food that we had, that we are selected as a creative city in gastronomy, it is the reason why this was from our past, that we preserve it and we deliver it to right now. And one thing that I also want to say is, I want women to move forward. Abansi Babae. This is something that comes from my heart. I want to empower women. I want to educate, to advocate women from the past and right now, that women can be so much more, that we're capable of so much more. Abansi Babae. My name is Alexi May Kaimoso Brooks, and my heart will always... Dito banda, lalaking-lalaki ang forma niya. Tapos, mapapansin mo talaga yung angas niya, no? So, bagay na bagay sa kanya ang magpaka-lalaki. Tapos, sa kabila naman dito ay yung kanyang female side, no? As a model, as a girl na can do both talaga. So, there is a balance between being a male and being a female. So, mapapawaw ka talaga sa kung ano yung identity na binibigay niya. So, this is one of the unique characteristics na gusto pa nating makita pa kay Alexi Brooks bilang isang lalaki and bilang isang beauty queen. Before we continue, mag-follow kayo sa ating Instagram account, The Story of Anthony. Ito, balikan natin yung kanyang pagiging boyish. So, may nabanggit siya sa mga candid interviews na yung isa sa mga characteristics or qualities niya as a person is being a boyish. Makikita nyo, short hair, tapos matipuno yung katawan niya. And ang isa dyan kasi ay isa siyang athlete. So, dito, mapapansin nyo na, alam mo yun, yung angas factor, tapos yung mga outfit niya, tapos yung overall look talaga niya. Makikita mo na hindi siya, siguro seldom lang siya nag-long hair, pero kadalasang short hair siya. Ganyan yung forma niya, and yan yung isa sa mga identity niya, unique identity na pwede natin i-describe sa kanya as Alexi na medyo masculine yung kanyang atake. So, in relation to her being an athlete, nagbigay na rin siya ng karangalan sa Pilipinas, no? So, makikita nyo na marami siyang sinalihan sa athletics, such as sa hurdles, tapos sa high jump, yung mga ganyan. I'm not sure kung pati sa long jump, no? Or pati na rin sa pole vault. So, she is a multi-talented na athlete na talaga naman may experience na siya sa international sporting competition representing the Philippines. Kaya nga, yun yung isa sa mga qualities na pwede niyang maipagmalaki not only as a beauty queen but also an athlete. And dito talaga natin mapapansin na pwedeng i-relate yung kanyang pagiging boyish. So, maganda rin yung kanyang disiplina sa katawan. Yung part ng kanyang training is pupunta siya sa gym para sa kanyang body conditioning, para magkaroon ng significant impact, no, sa kanyang pagko-compete sa both local or regional or even in international athletics competition. Pag-usapan naman natin yung kanyang pagiging model. So, before participating sa Miss Iloilo, marami na siyang experience sa commercial modeling, fashion modeling, mga ganyan. So, yung exposure na to ay nakatulong talaga sa kanya na mapaboost yung confidence level niya, to improve her pasarela, tapos to maintain her body discipline, para physically fit siya, yung consistency, tapos yung perseverance, yung mga sacrifices niya on a daily basis para ma-maintain yung kanyang katawan na ganyan. So, marami talagang brands na nag-o-offer sa kanya to endorse para makita natin siya sa mga runway shows. So, it really helped her improve a lot sa kanyang pasarela, especially na nagbunga ito doon sa kanyang swimwear competition and gown competition sa Miss Iloilo. And eto na nga, yung kanyang result, no? So, sa swimsuit competition, she won as Best in Swimsuit sa edition na yan ng Miss Iloilo 2024.
So makikita niyo talaga yung the way she twirl, yung confidence power niya, tapos stage presence, napaka-consistent, no? Parang nagbabaga talaga yung aura niya during that swimsuit competition. Bumagay sa kanya din yung pinasuot sa kanya na swimwear, tapos very proportion lahat yung katawan niya. And mapapansin mo talaga yung masculinity niya, yung bulk ng kanyang muscles sa each and every part ng katawan niya as an athlete. So, parang nagiging hindi na natin kinukutya yung mga candidates na very muscle, mga ganon. Ngayon, it really helped na to show herself, express herself, na revealing yung kanyang identity as a beauty queen na athlete. Tapos, dito naman sa kanyang evening gown competition, so, mapapansin niyo talaga na yung design ng gown, kinomplement, tsaka hinighlight talaga yung katawan niya, yung magandang build ng katawan niya as an athlete na beauty queen. So, mapapansin niyo talaga na nakita natin yung abs niya, the curves, yung build, ayan. Tapos, syempre, medyo kinontrol niya, no? Nagkaroon ng balance talaga. Mapapansin nyo na hindi aggressive na as compared sa kanyang performance sa swimsuit. So, dito talaga mapapansin natin na yung pagiging consistent mo sa pagdisiplina sa sarili, advantage yon para sa kanya as an athlete. So, nagbunga lahat yung kanyang sakripisyo and nakita naman natin na grabe, ang ganda ng resulta doon sa gown competition ng Miss Iloilo. And I think mauulit pa to, siguro magkakaroon pa ng konting refurbishment or improvement, lalo na kapag sasabak na siya sa Miss Universe Philippines 2024. And pag-usapan naman natin itong post niya ito. Way back yan noong 2017. So sabi niya, someday I will be the next Miss Universe. Alam mo, yung mga ganitong mindset, matakot na kayo. Kasi kapag ang isang candidate ay yung hindi lang experience ang ipinunta niya, kaya siya sumali, tapos prepared siya, tapos pati yung Q&A niya, nakuday. Marami talaga yung bit-bit na pasabog, especially sa national competition ng Miss Universe Philippines. So, how much more pa kapag mananalo na siya na Miss Universe Philippines? So, there will be a big chance na consistent yung pagpe-place na naman ng Pilipinas sa Miss Universe. So, yes, for me, if ever man na manalo siya sa Miss Universe Philippines, yes, I think continuous yung placement streak natin. However, kailangan muna niyang ipakita yung worth niya na deserving siya na manalo sa Miss Universe Philippines, bit-bit ang kanyang experience, yung kanyang discipline, yung katawan niya, yung identity niya, tapos syempre the confidence talaga na napansin talaga natin na very high and hindi naman siya exaggerated na confidence, no? Pero napapansin natin talaga na she is really into it, na willing talaga siyang manalo, hindi lang sa local, sa regional, sa national, kundi baka pwede na rin sa international. Sumali na rin siya before, noong 2016, sa isang local pageant such as Miss Tourism Leon 2016, na nag-runner-up siya. But now, she came back even more stronger. Maraming pasabog, mas pulido yung kanyang pasarela, Q&A, tapos lahat, no? So, abangan talaga natin siya sa paparating na Miss Universe Philippines 2024. Marami na ang mga kilala natin na past winners na sumali na sa Miss Universe Philippines. Pero para sa akin, iba talaga yung charisma ni Miss Iloilo 2024, Alexi Brooks, or MUP Iloilo franchise, no? Kaya abangan na lang natin. Hopefully, consistent siya sa Miss Universe Philippines para, alam mo yun, malakas talaga yung kanyang hatak sa mga pageant fans. And hopefully, lahat maging positive and makikita natin yung mas na-refined version ni Alexi Brooks sa nalalapit na Miss Universe Philippines competition. So, that's it guys. I hope na nagustuhan nyo itong vlog ko about her featuring yung kanyang versatility as a male or as a female. O, diba? So, that's it. Thank you and have a wonderful day and be always positive.